Nasa elementarya pa lamang ako nang makahiligan ko ng manood ng mga nakakatakot na palabas. Kahit wala akong kasama sa aming sala, basta mapanood ko lang ang paborito kong palabas, ang Regal Shocker at Pinoy Thriller. Tawagin niyo na lamang po akong Paulo, 47 anyos. Dahil sa kahiligan kong manood ng mga horror movies, nagkaroon ako ng interest na mabuksan ang aking ikatlong eye. Sobrang cool kasi para sa akin yung may makikita ka na di nakikita ng iba. Ang sabi nila, lahat naman daw tayo ay may third eye, kaya lang ang iba ay walang kakayahang mabuksan ito. At isa na ako doon. Wala akong kakayahang makakita ng mga ganoong bagay. Para kasi sa akin, ang third eye ay isang regalo, isang espesyal na kakayahan na para bang galing sa pelikula. Pero nagbago ang pananaw kong yun. Nang magkolehiyo ako at nang makilala at maging kaibigan ko si Marco. Dahil para kay Marco, ito ay isang habambuhay na sumpa. Hindi niya ito hiniling at hindi niya ito ginusto. Nagsimula daw ang lahat nung bata pa si Marco sa lumang bahay nila sa probinsya ng Quezon. Inakala daw niya noon na normal lang na may nakikitang tao sa sulok ng kisame na nakatingin sa kanya habang natutulog sila. Akala din niya lahat ng mga bata ay naririnig ang kaskas ng mga kuko sa ilalim ng sahig na kawayan. Isang gabi, habang nag-aaral kami para sa aming board exams sa inuupahan naming kwarto sa Maynila, bigla siyang tumigil sa pagsusulat. Namumutla siya at ang kanyang ballpen ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay. "Bakit pre?" tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa likuran ko sa may pintuan ng banyo na bahagyang nakabukas. "Huwag kang lilingon," bulong niya. Ang boses niya ay nanginginig, halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. "Huwag na huwag kang lilingon kahit anong marinig mo." Yun ang unang araw na naintindihan ko siya kung gaano kahirap ang kalagayan niya. Habang ako ay nakakaramdam lang ng bahagyang lamig, si Marco ay nakakakita ng buong detalye. Nakakaamoy siya ng mga nabubulok na karne kahit wala naman. Nakikita niya ang anyo ng isang babaeng walang mukha na ang buhok ay nakasabit sa hamba ng pinto. At ang mga bulong na hindi naririnig ng tenga kundi nararamdaman niya sa loob ng kanyang utak. Sabi ni Marco, ang pinakamahirap daw sa pagkakaroon ng third eye ay hindi ang hitsura ng mga nakikita niya, kundi ang katotohanang alam nila na nakikita mo sila. Kapag nagtama ang paningin nyo, doon sila magsisimulang lumapit, doon sila magsisimulang manghingi ng tulong o di kaya ay mananakit dahil nakuha mo ang atensyon nila. Hindi lang takot ang dala nito kay Marco. Nagdulot ito ng matinding puyat, anxiety at unti-unting paglayo sa mga tao.
paano ka nga naman makikipag-usap ng maayos kung sa likod ng kausap mo ay may nakadungaw na aninong mahaba ang dila? Minsan, nakita ko siyang umiiyak sa isang sulok. Sabi niya, "Gusto ko lang maging normal. Gusto ko lang tumingin sa madilim na walang makikita kundi kadiliman." Pinipilit ni Marco na iwasan ang mga lugar na sa tingin niya ay madalas tinatambayan ng mga ligaw na kaluluwa o mga elemento. Pero noong mawala ang nakababatang kapatid ng isa naming kaibigan at ang huling lugar kung saan siya huling nakita ay sa paligid ng abandonadong ospital sa dulo ng bayan, wala siyang nagawa kundi sumama. "Huwag kayong hihiwalay sa akin," bilin ni Marco pagkapasok pa lang namin. Sa lobby, ang hangin sa loob ay malamig at amoy gamot na luma o matagal nang na-expired. Sa paningin ko, madilim lang ang hallway, pero kay Marco ang ospital na iyon ay puno ng tao. "Pre, anong nakikita mo?" tanong ko habang kinikilabutan ako. Ganun pala yun. Ganun pala ang pakiramdam kapag nasa actual na pangyayari ka na. Malayong malayo sa pakiramdam habang pinapanood mo lang sa TV. Parang ayoko na tuloy magkaroon ng third eye. Huminto si Marco. Ang kanyang flashlight ay nakatutok sa sahig, pero ang kanyang mga mata ay nakatingala sa kisame. "Huwag kayong titingala," sabi niya. "Nakasabit sila ron. Parang mga panayking nakabalot sa puting tela. Pero ang mga mukha nila, dilat na dilat." Habang naglalakad kami sa radiology department, biglang tumunog ang isang lumang wheelchair sa dulo ng pasilyo. Kusa itong gumagalaw papalapit sa amin. Gusto ko nang tumakbo, pero hinawakan ako ni Marco sa braso nang napakahigpit. "Huwag kang gagalaw," sabi niya. "Kapag tumakbo ka, iisipin nilang nakikipaglaro ka." Doon ko nakita ang pawis na kasing laki ng butil ng mes na tumatulo mula sa noo ni Marco. Sabi niya, may isang bata daw na nakaupo sa wheelchair. Sunog ang buong katawan at walang mga mata at nakatitig ng diretso sa kanya. Ang masama pa nito, ang bata ay may hawak na gunting na kinakaskas sa bakal ng wheelchair. Nakarating kami sa ika-4 na floor kung saan matatagpuan ang mga operating room o OR. Doon mas lalong lumaki ang takot ni Marco. Ang third eye ni Marco ay hindi lang nagbibigay ng paningin. Ginagawa rin siyang beacon o parola para sa mga ligaw na kaluluwa. Pagpasok namin sa OR3, biglang sumara ng malakas ang pinto. Kahit anong hila namin, ayaw bumukas. Doon na nagsimulang sumigaw si Marco dahil sa nakikita niya sa gitna ng silid. "Umalis kayo, hindi namin kayo kailangan," sigaw ni Marco sa hangin. Sabi niya, sa lumang operating table daw ay may nakahiga na isang lalaki na hinahati ang dibdib at ang mga doktor na nakapaligid dito ay hindi mga tao. Sila ay mga aninong may mahahabang daliri na unti-unting lumilingon sa direksyon ni Marco. Ang pinaka nakakatakot ay nararamdaman ni Marco ang sakit. Dahil sa bukas ang kanyang espiritu,
Ang bawat hiwa sa nakahigang bangkay ay nararamdaman niya sa sarili niyang katawan. Napaluhod siya, hawak ang kanyang dibdib at sumisigaw sa sakit kahit wala naman siyang sugat. "Marco, labanan mo!" sigaw ko habang sinusubukan naming sirain ang pinto. Nang nabuksan namin ang pinto gamit ang isang crowbar, bumagsak si Marco sa labas. Ang kanyang puting t-shirt ay may mga pulang bakas ng kamay kahit wala namang ibang humawak sa kanya kundi kami. Simula nung gabing iyon, hindi na nakatulog nang diretso si Marco. Sabi niya, ang bata sa wheelchair ay sumama sa kanya pauwi. Hindi ito nananakit pero lagi itong nakatayo sa paanan ng kanyang kama, hawak ang gunting, hinihintay siyang pumikit. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Marco sa kanyang kakayahan. Hindi lang ito tungkol sa pagiging special, ito ay tungkol din sa kawalan ng privacy kahit sa sarili mong isip at panaginip. Kinaumagahan, nakita ang nawawalang kapatid ng kaibigan namin sa silong ng bahay ng kalaro niya. Nakatulog daw ito doon dahil sa sobrang pagod sa paglalaro. Ayon pa kay Marco, ang pagkakaroon daw ng third eye ay parang isang nakakahawang sakit na nadadamay pati ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. Lalo na nung dumating sa buhay niya si Clarice. Si Clarice daw ang tipo ng babaeng sunshine, masayahin, hindi daw naniniwala sa mga multo at puno ng buhay na parang walang problema. Sa loob ng ilang buwan, tila nakahanap si Marco ng proteksyon. Kapag kasama niya si Clarice, nababawasan ang ingay ng mga bulong. Para bang ang positibong enerhiya ni Clarice ay nagsisilbing tabing laban sa mga ligaw na espiritu. Ngunit ang third eye ni Marco ay hindi lang basta bintana, ito ay pintuan. At ang mga nilalang na nakatitig sa kanya ay nagseselos sa liwanag na dala ni Clarice. Isang gabi, habang natutulog sila, nang mahimbing nagising si Marco dahil sa biglang pagbaba ng temperatura ng kwarto. Nakita niya ang isang anino, isang matangkad at payat na lalaki na ang mga braso ay parang sanga ng tuyong puno na nakatayo sa gilid ni Clarice. At ang mga daliri daw nito ay dahan-dahang humahaplo sa leeg ni Clarice. "Huwag mo siyang hahawakan," banta ni Marco, na takot na takot. Ang nilalang ay dahan-dahang lumingon. Sabi ni Marco, wala itong mukha, kundi isang malaking butas lang sa gitna ng ulo na humihigop ng hangin. Humahagikik daw ito na parang tunog ng tuyong dahon at bumulong ito na kukunin namin siya para hindi ka na makakita. Mula noon, bigla daw nagbago si Clarice. Ang dating masayahing si Clarice ay naging sakitin. Palagi siyang nilalagnat sa gabi na hindi maipaliwanag ng doktor ang dahilan. Nagkaroon siya ng mga pasa sa hita at braso, nahugis kamay kahit wala naman siyang nabubunggo.
Dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa, tila nahawa ang frequency ni Clarice sa aura ni Marco. Isang gabi, habang nagsasalamin si Clarice, sumigaw siya ng pagkalakas-lakas. Nakita niya sa refleksyon na may isang babaeng nakasuot ng pang-ospital at nakayakap sa kanya mula sa likod. Ang mga kuko ay nakabaon sa kanyang balikat. "Marco, ano to? Bakit ko sila nakikita?" Hysterical na tanong ni Clarice. Doon nadurog ang puso ni Marco. Alam niyang siya ang dahilan. Ang sumpa niya ay nag-uumapaw at dinadamay ang taong mahal niya. Dumating ang oras na kailangang mamili ni Marco. Ang pag-ibig niya o ang kaligtasan ni Clarice. Isang gabi, nakita ni Marco ang lahat ng mga nilalang na sumusunod sa kanya. Ang bata sa wheelchair, ang lalaking anino, at ang mga duguang pasyente. Lahat sila ay nakapalibot sa higaan ni Clarice. Tila naghihintay na malagutan ito ng hininga. At para daw mailigtas si Clarice, kinailangan siyang hiwalayan ni Marco. Kaya umalis si Marco nang walang paalam. Nagpakalayo-layo siya, lumipat ng ibang probinsya, at pinutol ang lahat ng kanilang komunikasyon. Sabi ni Marco sa akin, noong huling beses niyang makita si Clarice mula sa malayo, ang aninong sumusunod dito noon ay nawala na. Bumalik ang kulay ng balat nito. Ligtas na si Clarice, pero ang kapalit noon ay ang habambuhay na pangungulila ni Marco. Mas mabuti nang ako lang ang multuhin kaysa makita ko siyang unti-unting pinapatay ng mga bagay na ako lang dapat ang nakakakita. Dito ko naintindihan na ang third eye ay hindi lang nakakatakot dahil sa mga multong nakikita. Nakakatakot din ito dahil ninanakawan ka nito ng karapatang magmahal. Si Marco ay naging bilanggo ng sarili niyang paningin. Si Marco ngayon ay namumuhay ng mag-isa sa isang maliit na apartment na puno ng asin sa bawat sulok, mga krus at mga kung ano-anong pangontra. Hindi para mapaalis sila, kundi para lang mabigyan ang sarili niya ng kahit 5 minutong katahimikan. Dahil tinanggap na ni Marco kung ano ang kanyang kapalaran.